Parang, dali Naka ano ba siya? Hindi pala siya Yan, okay na yan. Okay. Hindi pala siya kanina. Yan, okay na. Yan. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga kababayan po natin. Ito po muli si Admin Rich. Ako po muli ay naka-live ngayon sa ating YouTube channel. Kamusta na po kayo mga kababayan? At kamusta na po sa aking mga subscribers dati, mga kaibigan na hindi ko na masyadong nakikita ngayon? No? Kamusta na po kayo? Busy po ba kayo? Or hindi ako lumadaan sa inyong mga news feed? Kasi lately, mga kababayan, no, nung medyo na busy ako, hindi ako nakakapag-live masyado, ay hindi po tayo nare-recommend. Ganun po kasi si YouTube, kapag hindi ka consistent sa iyong pagla-live, ay hindi ka rin nare-recommend. Kumbaga, si YouTube po ay nagtatampo. So, nagtampo po sa akin si YouTube, hindi po ako nare-recommend. At kaya sabi ko, dapat ay paglaanan ko ang aking YouTube channel para mawala na ang tampo ni YouTube. Ganun po siya, matampuhin, no? Parang tao din. Kapag hindi ka palaging nagla-live, ay nagtatampo siya. Hindi ka niya i-recommend, no? So, bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, isang share na lang. Share ko lang muna sa aking tawag doon? Group, no? Naglit lang. Isang share na lang. Kayo din mga kaibigan, paki-double tap to like, no? Double tap to like. Paki-double tap po, no? Okay. Share lang tayo. Share. Yan. Okay. Ano to? July 6. Okay. So, yan na mga kaibigan, no? Ang topic po natin ngayon ay topic natin. Okay. Siyempre, marami tayong topic, no? Pero meron tayong pinaka-topic. Okay. Okay, mga kaibigan, no? Impeach the dangerous Vice President. Yan. So, si BP Sara Duterte ay na-impeach na po. Kulang na lamang po ay conviction, no? So, ang sabi po ng civil society movement, mga kaibigan, okay, tingnan po natin yung article na to. Okay. List of schools, organizations pushing Senate to proceed with BP Sara impeachment. So lately mga kaibigan, napakarami na po mga kumakalampag dito sa Senado dahil ito pong si Cheese Escudero ay tila nagdidili-dali, no, mga kaibigan, dito sa impeachment ni BP Sara Duterte. Pero isa lang po dito ang sigurado. Tuloy po ang impeachment. Kaya wag pong magsaya. Yung mga DDS dyan na ayaw pong makonvict or ayaw pong matuloy ang trial, wag po kayo magsaya. Dahil tuloy na tuloy po ang impeachment trial, no? Na-delay lang, pero tuloy na tuloy, no? So, ito po mga kaibigan, meron pong mga universities, schools, organizations ang talaga namang nagpupush para itong Senado ay kalampagin at sabihin sa kanila na, hey, ano ba? What's up? Anong petsa na? Bakit hindi pa rin kayo nag-i-start? No? So, meron pong mga universities na to, mga kaibigan, mga organizations, mga grupo ng mga tao, mga kaibigan na talagang kinakalampag ngayon itong Senado. No? So, more and more lawyers, academics, and institutions are putting pressure on the Senate
to proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. No? So, sabi po dito mga kaibigan, no, mas dumami pa. Dali. Maingay po ba yung aking Maingay po ba yung aking electric fan? Kasi naiingayan ako. Hindi ko alam sa inyo kung maingay po ba sa inyong end, no? Sa inyo, sa pandinig, no? So, tuloy tayo. Dali, pakinggan ko nga kung maingay guys, no? Pakinggan ko lang saglit, gamit ang aking cellphone. Pakinggan ko lang kung maingay kasi kung maingay, ay hindi na lang ako hindi na lang ako electric fan. Kasi parang ingay. Papakinggan ko lang. Electric fan. Kasi parang ingay. Papakinggan ko lang. Electric fan. Kasi parang ingay. Papakinggan ko lang. Electric fan. Kasi parang ingay. Maingay, no? Maingay. So, papatayin ko lang electric fan ko. Naiingayan ako eh. Patayin ko lang guys saglit. Papatayin ko lang. Yan. Pinatay ko lang aking electric fan. Okay. Sabi po ni Leticia Solis, Good eve, friend. I admire your blog. It's very beneficial to everybody. Marami pong salamat, Leticia Solis, at inyo pong na-appreciate ang ating vlog. And Monina and Niria, hi din po sa inyo at hi din po kay Ark. Yan. So, ito po mga kaibigan, no? Dumami po ang mga lawyers, mga academics and institutions na nagpe-pressure dito sa Senado na mag-proceed na sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito mga kaibigan, this comes after news broke out about the draft Senate resolution. So, nung nakakaraan ito mga kaibigan, no, nung lumabas po yung Senate resolution na pinapadismiss po, no, itong impeachment na to. Pero nag-come up na lang po sila sa remand, no? Binalik po nila ang etong articles of impeachment sa Congress, pero hindi naman po tinanggap ng Congress dahil ang sabi nga po nila, no, ng House of the Representative ay wala po ditong illegal sa articles of impeachment na yan. Walang illegal dyan, walang unconstitutional dahil tama lang po, nakabatay po sa batas ang kanilang ginawa at wala pong nangyari na pag-overlapping ng mga impeachment or verified impeachment dahil hindi nga po inaksyonan itong isa, dalawa, pangatlong impeachment, hindi po inaksyonan. Ang inaksyonan lang po nila, no, yung pang-apat na impeachment. At paano sila nag-come up sa pang-apat na impeachment na yan? Pumili po sila magmula doon sa impeachment complaint number 1, impeachment complaint number 2, number 3. Pumili po sila doon ng mga articles of impeachment na inaakala nila na merong matitibay na ebidensya. At nag-come up po sila sa 7 articles of impeachment at yun po ay may matitibay na ebidensya. No? So, yun po ang nakarating sa Secretary General at yun din po ang nakarating kay House Speaker Martin Romualdez at yun din po ang dinala sa Senado, no? So i-clarify ko lang po yung number 1 complaint, no? Number 1 impeachment complaint, yung number 2 impeachment complaint at saka yung number 3 nakarating siya sa Secretary General pero hindi inaksyonan. Kumbaga, nandun lang siya. Nakatenga lang siya sa opisina. Walang ginawang aksyon ang Secretary General. Kaya there's no such thing as nag-overlapping or nagkasabay-sabay or nagkasunod-sunod na impeachment, na verified impeachment. Wala pong gano'n ang nangyari, no? Kasi isa lang po ang inaksyonan at isa lang din po ang verify, sinertify at dinala sa Senado. Yun lang po ang pang-apat na pinirmahan ng
1/3 ng mga kongresista. Kaya wala pong paglabag sa kanilang ginawa, no? So, sabi po dito, incoming ML representative and impeachment prosecutor Leila de Lima, as well as individual members of the University of the Philippines, UP College of Law faculty have refuted these grounds. According to de Lima, the Senate has to convene as an impeachment court before it can decide matters related to the impeachment complaint against Duterte. Kasi nga naman gusto ng Senado, mga kaibigan, yung 18, hindi naman yung 18, no? Yung iba doon na halatang-halata na talagang doon sila sa side ni Duterte. Yan sina Bongo, sina Bato, sina Robin Padilla, gusto po nila ay i-dismiss, no? Pero ang nangyari po ay remand. At 18 senators po ang pumayag na i-remand itong articles of impeachment, no? So, ang sabi po ni Congresswoman Leila de Lima ay ito po ay mali. Dahil dapat pagkatanggap po nila noong February 5, itong articles of impeachment, dapat ay nag-convene agad-agad ang impeachment court, ang Senado, at pagkatapos ay mga ilang araw lang dapat ay mag-start na agad ng trial. Kasi ang sabi po dito, forthwith at hindi po 4 or 5 buwan, di ba? Kasi ang ginawa po ng Senado, February 5, tinanggap. Pagkatapos, sabi, June 11 na lang daw. Pagkatapos, pagdating ng June 11, sabi, sa July na lang daw, no? Sa July na lang daw, kasi daw ay tapos na daw yung 19th Congress. So ngayon po na 20th Congress na po, ay aasahan po natin na mag-i-start itong trial pagkatapos po ng SONA ng Pangulo. Kasi yun po yung sinasabi ni Chis Escudero. Pero mga kaibigan, di po natin alam kung kapag sila po nagbotohan na ng panibago, no? Panibagong leader sa Senate, nagbotohan na ba sila? Parang hindi pa eh. Hindi pa sila nagbotohan, guys, no? Sa Senate. So just in case mga kaibigan na ang maging Senate President ay si Senator Tito Soto, natitiyak ko agad-agad ay uumpisahan nila ang impeachment trial at hindi na nila paabutin pa ng pagkatapos ng SONA, no? Natitiyak ko mag-i-start agad dyan sila. Pero pag si Chis Escudero pa rin ang naging Senate President, after the SONA pa yan, saka mag-i-start ng trial, no? So, yun po yung mga kaibigan. Okay. So, katulad na lang po ng Ateneo Human Rights Center. In its statement, the Ateneo Human Rights Center reminded the Senate that it had been entrusted by the 1987 Constitution with the duty to act as an impeachment court in impeachment proceedings. So, ang Ateneo po dito ay, Ateneo Human Rights Center ay nagpaalala dito sa 19th Congress, no? Itong mga senador sa 19th Congress na sila po ay dapat na umaksyon agad-agad kasi forthwith po ito at hindi dapat ipinagpaliban, no? So the center also refuted the claim that the impeachment will be dismissed on the last day of the 19th Congress, arguing that the Supreme Court has long ruled the upper chamber is a continuing body that is not dissolved as an entity with each national election or change in the composition of its members. Correct po. Kasi ito pong Senado, mga kaibigan, ay hindi naman ito legislative work. Ito po ay isang departamento, no? Isang ahensya, mga kaibigan, isang matatag na departamento or ahensya, mga kaibigan, ng gobyerno na hindi siya nagwawakas. Ang nagwawakas lang ay yung kumbaga yung kanilang yung
19th Congress, yung kanilang, yung batch nila, no? Ng mga senador, yung batch nila, yan lang. At napapalitan ito, no, ng another batch. Pero nandiyan pa rin naman, mga kaibigan, yung mga luma na mga senators. Ang mawawala lang ay yung mga tapos na ang mga termino, no? At madadagdagan po sila ng mga bagong halal. So, hindi po ito dapat na hindi po nila dapat sabihin na ay dahil 20th Congress na ay wala ng jurisdiction. Hindi po, dahil hindi naman po legislative work ang impeachment, no? Ito po ay isang demokratikong proseso na naayon sa ating constitution, no? So, yan po yung Human Rights Center, no? Isa po sila sa kumakalampag dito sa Senado. Ano pa? The Deans of Ateneo Schools and Colleges of Law. Yan. So, mga kaibigan, Ateneo Schools and Colleges of Law Deans. No? Yan. So, sila po ay kumakalampag. The Ateneo de Manila University, Xavier University, Ateneo de Cagayan, Ateneo de Davao University, Ateneo de Zamboanga University, and Ateneo de Naga University. Also called for the commencement of the impeachment trial against the Vice President. Mga kaibigan, Ateneo de Davao University, di ba nag-aral din dyan yung mga Duterte sa Ateneo de Davao University? O, di ba? O, so, gusto po nila na talagang maumpisahan na rin po ang trial, no? Para kay Vice Presidente. In the statement, the deans reiterated that the wording of the 1987 Constitution is clear and categorical. Once the articles of impeachment have been ratified by at least 1/3 of the lower chamber, the Senate must start the trial immediately, without conditions or qualifications, and without equivocation or obstruction. Tumpak! So, ito po ang sinasabi ng Ateneo, no? Itong mga universities na to, na once na ang article of impeachment or ang impeachment complaint ay pirmahan ng 1/3 ng mga lawmakers, mga kaibigan, automatic yan, impeach na si BP Sara Duterte. At kapag ito ay dinala sa Senate, kagad-agad ito ay dapat na aksyonan at hindi pinapatagal. Yan po ang tama. Certainly, there is no debate that the Senate is an institution is continuing, as it is not dissolved as an entity with each national election or change in the composition of its members. No? So, hindi naman po ito nadi-dissolve ang Senado eh. Napapalitan lang, no, ng mga batch of senators. Hindi po ito nadi-dissolve. Hindi naman po ito legislative work na pag natapos yung 19th Congress at hindi mo na ipasa ang isang batas, ay magbaback to zero ka naman pagdating sa 20th Congress, no? So, hindi po ganoon. Dahil ang impeachment nga po ay isang gawain, no? Democratic, no, na gawain na naayon po sa ating constitution para matanggal natin ang isang tiwali na opisyal ng bayan, no? Yan lang po ang pwedeng gawin para maalis natin. Yan yung ating safeguard na tinatawag from the corrupt officials, no, of the Philippines. Kaya po nilagay ang impeachment. Kasi kung mali po yan, kung mali po ang impeachment, kung ito po ay illegal, dapat tinanggal yan sa 1987 Constitution. Pero yan po ay nanatili sa ating Constitution dahil safeguard nga po yan ng mga Pilipino. Dahil kung wala pong impeachment, lalong magmamalabis ang mga politiko na katulad ni BP Sara Duterte. Kasi wala nang
walang impeachment, walang paraan para tanggalin siya, 'di ba? So, lalo siyang magmamalabis, lalo silang magmamalabis yung mga politiko na katulad ni VP Sara Duterte, no? Yan. Ang Diyos na sa puso at di sa nguso. Dapat sibakin na rin si Quezon at kasuhan. O nga no? Tama ka dyan. Leticia Solis. So ngayon, we need to pray hard. Wala na yan si Escudero dahil he's just delaying techniques. He's just delaying techniques. Hindi bias. Oo, dinidelay niya talaga, no? Kasi dahil yan sa kanyang political career, no? Ayaw niyang, alam niyo, gusto niyang ma-retain sa pagiging Senate President. At syempre, nililigawan niya yung mga senador na Maka Duterte. Kapag nga naman magpapasya siya na, uy, mag-start na tayo ng trial, baka nga naman siya ay palitan. Yan po yung iniisip niya ni Chis Escudero. Puro pansariling kapakanan at hindi po kapakanan ng taong bayan. No? Leticia Solis. Sana matuloy ang impeachment. Opo, matutuloy po ito. Sigurado po matutuloy ang impeachment na yan. No? Kahit na ayaw ng mga DDS, pero matutuloy po yan. El Flore, ang di ko po maintindihan kung bakit mga DDS na di pa rin nakikita ang obvious. Bulag po sila. Sila po ay bulag sa katotohanan. So hindi po nila makikita ang tama. Dahil unang-una sa lahat, itong mga DDS na to, hindi po sila nanonood ng mga government pages, hindi po nila inaalam kung ano yung mga nagagawa ng Pangulo, mga achievements ng Pangulo, hindi po nila inaalam yan kasi mas gusto po nilang makinig at manood sa mga fake news peddlers na mga vloggers at mas gusto po nilang paniwalaan ang fake news peddler na Vice President. Yun lang po yan, mga kaibigan. Sila po ay bulag. Kaya po hanggang ngayon ay nananatili sila sa pagiging DDS dahil sila po ay bulag. Yun lang yun, walang iba. Bulag po sila. No? Okay. Bulag po sila, wala pong ibang ano diyan, explanation kundi sila po talaga ay mga bulag. Huh? Yan. So another business group calls for Sara Duterte impeachment trial. Yan. So tingnan natin ano ba tong business group na to? Manila, Philippines. A group of major business leaders, foreign members, and civic organization on Friday called on the Senate to proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. The Justice Reform Initiative, a policy group advocating for judicial transparency and integrity, said that no one is above the Constitution and chided senators for making a mockery of it by putting partisan politics ahead of the rule of law. Yan. So, yun mga kaibigan, the impeachment complaint, while potentially precarious to the political career of Vice President Sara Duterte, is also her best opportunity to prove her innocence against allegations of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. The group said in a statement signed by its president, Jose Jerome Pascual III. Kaibigan, tama nga, di ba? Kaya yan nga yung sinasabi ko, di ba, madalas na kung si VP Sara Duterte ay walang tinatago, igagrab niya itong impeachment. Kasi ito po ang the best, no? The best na platform para malinis niya ang kanyang pangalan. At malinis niya, no, yung pangalan niya sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Kasi ito yung pinaka-the best, mga kaibigan, na platform, ang impeachment. Kasi ano to kita ito, napapanood ito ng sambayan ng Pilipino at ng buong mundo, mga kaibigan. At kapag meron ditong mga ebidensya na inilatag si VP Sara Duterte at napatunayan niya na wala siyang kasalanan, mapapahiya yung mga tao na nag-akusa sa kanya.
Pero bakit tila ng Vice Presidente na magkaroon ng trial, tila takot na takot siya? Alam na natin ang dahilan kung bakit. Kasi kung walang kasalanan, hindi matatakot, di ba? Yun lang yun eh, hindi ka matatakot. Kung wala kang kasalanan, hindi ka matatakot. At ikaw pa mismo ang magsasabi na, pwede ba, umpisa na natin yan para malinis ko na ang aking pangalan. Pero dito, lumalabas na ang Vice Presidente mismo ang nagdi-delay sa dami ng kanilang mga delaying tactics na ginagawa para lang ma-delay itong impeachment. So nakikita natin, kapag dinidelay mo, kapag ayaw mo ng impeachment, ibig sabihin yan, may kasalanan ka, may tinatago ka na ayaw mong mabunyag. Yun lang yun, walang iba. Any attempt by the Senate to remand, defer, dismiss the articles without trial is not merely irregular, it is unconstitutional, he added. So, unconstitutional po talaga ang ginawa dito, no, ng Senado. Kasi sobra-sobra na po ang pagka-delay nito. Grabe na. Yan. So, isa lang naman ang dahilan kung bakit dinidelay. Natatakot. So, tingnan natin. Isa pa. Makati Business Club, mga kaibigan. The Makati Business Club, one of the country's most influential business groups, called on the Senate to proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. So, MBC calls for convening of impeachment court. The Makati Business Club calls upon the Senate to fulfill its constitutional duty to convene the impeachment court and proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. We review this issue as a governance issue and a test of public accountability and the rule of law. If we do not follow the rule of law, how can we expect to attract foreign and even local investors to bring in long-term investments that would lead to the creation of jobs? The impeachment trial is meant to present evidence to determine if the charges against the Vice President have basis or not. The senators individually and the Senate as an institution will betray public trust and not provide the Vice President with the forum. So, mahaba pa siya, no? So, hindi na natin masahin. So, ibig sabihin, mga kaibigan, pati po ang Makati Business Club ay talagang kanila na pong kinakalampag ang Senado na, hoy, ano ba? Umpisa na kayo. Ano ba yan? Ang sabi pa nila, pinag-aralan namin ito. Pinag-aralan namin itong mga issue na to. At kailangan itong sagutin. Dahil makaka-apekto to sa bansa natin, makaka-epekto ito sa ekonomiya natin, sa mga investors natin. Kaya kailangan itong matuloy. Yan po mga kaibigan, no? Nakikita po ng Makati Business Club na magiging isa po itong dagok sa ating ekonomiya kung pababayaan lang po natin na ang impeachment na ito ay hindi po matuloy ang trial, no? Kung ang trial ay hindi po matuloy, isa po itong magiging dagok sa ating ekonomiya at magkakaroon po tayo ng constitutional crisis. At kapag nangyari po mga kaibigan, ay ano po ang magiging tingin ng buong mundo sa atin? Masisira po ang ating bansang Pilipinas at mawawalan po ng tiwala ang mga investors dito sa ating bansa. At ang iba-ibang mga bansa, mga kaibigan, ay ganun din. Mawawala ang kanilang tiwala dito at baka hindi na sila mag-invest. Kasi sasabihin nila, ay wala palang safeguard dyan, wala palang mga accountability yung mga mga opisyales. Paano na lang kung may mangyari sa ano ba yung mga investments natin kurakutin? Wala naman pala. Kasi simple lang naman pala ang pangungurakot. Ang pangungurakot pala dyan ano lang, kumbaga okay lang. Hindi naman pala pinapanagot. So, kaya mga kaibigan, ang Makati Business Club mismo ang nagsabi, no, na kailangan ito ay litisin na
proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, no? So sabi po nila dito, we review this issue. Ni-review daw nila ang issue na to, pinag-aralan nila ang issue na to. Ito daw mga kaibigan, as a governance issue and a test of public accountability and the rule of law. See? So nakita po ng Makati Business Club, mga kaibigan, na meron pong basihan, may batayan at hindi po pamumulitika. Nakita po ng Makati Business Club na tungkol po ito, no, sa accountability, sa rule of law and good governance. At kailangan pong matuloy ang impeachment trial para makasagot ang Vice Presidente. Nang sa ganon ay maipagtanggol niya ang kanyang sarili. So malinaw na malinaw po ang stand dito ng Makati Business Club, no? Makati Business Club, malinaw po ang kanilang stand na kailangan itong matuloy. So ano pa ang ginagawa ng Senado, no? So mag-aantay pa after SONA. Ganyan po sila kabagal. Okay, ano pa? Cesar Morus, you're right. Yan, salamat po. Yan. Ito pa, rights group call on Senate to stop delay of VP Duterte's impeachment. Yan. Bago-bago lang to. Yan. Okay. Sabi po dito, human rights groups urge the Senate to prosecute Vice President Sara Duterte immediately as Senate President Jesus Cordero rescheduled the reading of impeachment trial against her from June 2 to June 11 and the final day of the 19th Congress before its adjourned sine die. Duterte is facing serious allegations involving the misuse of confidential funds and questionable transactions during her term as Secretary of the Department of Education and was impeached by the House of Representatives on February 5 with 240 lawmakers supporting the complaint. Yan. So, sabi po dito, Duterte Panagutin Campaign Network called on senators to uphold the Constitution and immediately convene the impeachment court. So, yan po ang sinasabi, mga kaibigan, no? Na kailangan po ay mag-start ng trial. Sabi po dito, yung effort daw na to stall and even dismiss the proceeding is an affront to the Constitution. Articles Number 11, Section 3, Paragraph 6 of the 1987 Constitution clearly states that the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. So, malinaw po ang mandato ng mga senador to try and decide. Wala pong nakalagay na to dismiss. Wala pong nakalagay na ganun. Ang sabi po dito, once na makuha nila yung articles of impeachment, ang kanilang mandato is to try and to decide. Dalawa lang. Maglitis at magdesisyon whether to acquit the Vice President or to convict the Vice President. No? So, kailangan po nilang umpisahan ang trial. Hindi po sila dito hindi po nila ito matatakasan. No? Kailangan po nilang start ang trial by hook or by crook. Diba? Okay. So, Ateneo Human Rights AHRC also expressed deep concern over the Senate's inaction of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. No? So, ano pa? Okay. Ito. Yan, no? Naku, ang dami palang nag-rally. O nga pala, ang dami nag-rally, no? Noong June 11, protesters gather along the streets of Jocno Boulevard. Naku, kami pala to. Kami pala to, mga kaibigan, nag-rally. Daniel Navea, good PM, ma'am. Good PM din po sa inyo. And Vimer, kung may nakitang kasalanan, kailangan litisin at managot. No one is above the law. Tama po kayo dyan. Correct po kayo, no?
Jerry Son Dalimot, let's practice prevail. Let's practice, let justice prevail, no? Let justice prevail no matter what position you are in the government. VP needs to put in trial. She's too much. Jerison Dalimot. Correct po kayo dyan, no? Tama po ang sinabi niyo. Yan. Okay. 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 Jerson Dalimot, Senate is not doing their job. Obviously, they are trying to defend Sarah and dismiss the case. Watching you from Italy. Maraming po salamat sa panonood dyan from Italy. Salamat po sa pag-drop by. Yan. So mga kaibigan, on June 11, protesters gather along the streets of Diokno Boulevard in front of the Senate building in Pasay City on Wednesday, calling on senators to fulfill their constitutional duty in the impeachment process. The groups denounced the 18 senators who voted to return the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte to the House, a move they slam as stalling tactic. They took place well into the night during Tuesday plenary session after the senators were sworn in judges for the impeachment. Were sworn in as judges for the impeachment. Oy, kasama ako dito kasama ako dito sa sa rally na to, no? Sa labas ng Senado. Yan. Madaming tao, no? Yan. Okay. So, ano pa? Yan. Deans of Ateneo Schools, Lasallian Family, Adamson, and UST add to call for start of BP Sara impeachment. Yan. So, ang dami po, no? Mga universities, mga deans, mga Integrated Bar of the Philippines, ay talagang nanawagan, mga kaibigan, no? Sabi nila, we're making this urgent call in faithful response to our moral and spiritual duty as educators and formators of future Ateneo lawyers. We pray that the Philippine Senate will likewise respond to its moral and constitutional duty as true servants of the public upon whom the public trust is reposed, one that is faithful to the truth and the Filipino people, Ateneo said. So, the statement was signed by the deans of the schools and colleges of law of Ateneo de Manila University, Xavier University, Ateneo de Cagayan, Ateneo de Davao University, Ateneo de Zamboanga University, and Ateneo de Naga. So, sabi dito, 78% of Pinoy want BP Sara Duterte to face impeachment. Yan. So, mga kaibigan, marami po talaga ang nanawagan, no? At meron po dito mga Jesuit, Filipino and Catholic legal educational institutions. We are deeply committed in our teachings and formation missions to truth, justice, and the rule of law. No? So, ang dami po mga kaibigan na nawagan para po ito sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kaya hindi po niya talaga ito matatakasan. Kahit po anong gawin niya, na pagtakas, hindi po niya ito matatakasan. No? So, legal expert validation, legal scholars and experts like a voice support calling the move constitutional, necessary, and rooted in justice. Law experts argue that the threat of violence against the president and her use of intelligence funds without proper accountability are grounds for impeachment under the Constitution. O nga mga kaibigan, no, yung kanyang pagti-threat, no, sa Pangulo na ipapatsugi kay F. Elisa at saka kay Speaker, at yung paggamit niya ng confidential funds, mga kaibigan, no, kitang-kita po doon yung mga pagkakamali, mga katiwalian, no, sa kanyang paggamit po ng confidential funds, no? Kaya dapat lang po talaga na siya ay makonvict. Yan. So, lawmakers, private lawyers want to help in Duterte impeachment trial. Yan. So, ano pong sinasabi dito, no?
private lawyers want to help in Duterte impeachment trial. So may mga private lawyers din, mga kaibigan. No? Several private lawyers are interested in helping in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, lawmakers said on Thursday. They expressed interest during the House of Representatives impeach Secretariat's meeting on Wednesday. So, meron pong bukod po sa mga volunteer, no, mga prosecutors, mga volunteers at lawyers, mga kaibigan, ay meron din po mga private lawyers, no, na gusto pong sumama dito sa pagpo-prosecute, no, kay VP Sara Duterte. So, basahin po muna natin tong article. Deputy Majority Leader and La Union Representative Paulo Ortega V and the Representative Ernesto Junicio Jr. confirmed and gave details concerning the meeting during a press conference on Thursday. There were some prosecutors and volunteer lawyers who wanted to be part of the impeachment process, Ortega said in Filipino. Yan. So, sabi dito, Junicio said the attendance of the private lawyers indicate a possible collaboration in the trial, but he admitted that nothing concrete as of this moment. No? So, hindi pa sila nakasigurado, mga kaibigan, no? Pero sa ngayon, as of now, mga kaibigan, ay talagang go na po ang mga prosecutors ng impeachment trial, no? Kay Vice President Duterte. At anytime, mga kaibigan, ay go na po sila dahil meron na po silang naka-ready na po lahat ng kanilang mga ebidensya, lahat po ng gagamitin nila, ready na po sila, mga kaibigan. Ang kulang na lang po ay trial, no? Dahil mag-start lang po ang trial kapag nagkaroon na po ng go signal itong si Senate President Jesus Escudero. Hanggat wala pong go signal ni Jesus Escudero ay hindi po mag-uumpisa ang impeachment trial. So, ito po mga kaibigan, kinakalampag natin si Jesus Escudero. Ano ba talaga ang gusto niya? Bakit gusto pa niyang patagalin at umpisahan ang impeachment trial? Mga kaibigan, pagkatapos ng SONA ng Pangulo. Yan kasi yung sinasabi niya, pagkatapos daw ng SONA ng Pangulo. So dito mga kaibigan, nagsalita din po ang UP, no? Faculty members of the UP Department of Political Science and on the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. So nagsalita din po ang UP. Sabi po dito, we, the undersigned faculty members of the Department of Political Science, University of the Philippines, Diliman, urge the Philippine Senate under the leadership of Senate President Francis Escudero to uphold its constitutional mandate and immediately commence the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. No? So the prolonged delay in fulfilling this duty undermines the inviolable principles of accountability, transparency, and democratic governance that we must uphold and instill in our students and all Filipino citizens. So, mga kaibigan, no, ang dami na po nananawagan. In short, mga kaibigan, ang dami na po nananawagan sa Senado. Mga deans, mga estudyante, student council, mga Integrated Bar of the Philippines, mga pare, madre, mga medical practitioners, media, mga teachers, estudyante. Guys, halos lahat na mga young professionals, halos lahat ng mga kaibigan, no? Ang nanawagan dito kay Jesus Escudero na umpisahan na po ang impeachment trial. Pero napakatigas pa rin po ng ulo ni Senate President Jesus Escudero at gusto niya na antayin muna ang pagkatapos ng SONA ng Pangulo saka uumpisahan itong impeachment trial, which is malayong-malayo po sa sinasabi na forthwith, dahil ang forthwith po ay agad-agad, no? So, ano ba talaga, Jesus Escudero, no? Jerry Sondalimot, Senate is not doing their job. Obviously, they're trying to defend Sara and dismiss the case. Watching you from Italy. Nabasa ko na pala ito, no? So, Teodora Hamisola, hi din po sa inyo. Yan. And sino siya? Caleb Jed Travels, diehard Casimero defender, kasuhan si Maharlika. Ayan. And siya, Solis, thanks for the info. God will continue to guide you.
to guide because prayers is always possible. Yes po, no? Correct po kayo dyan. And Marites Nalika, gandang gabi sis. Gandang gabi din po sa inyo, no? Marites Nalika, like at share naman tayo, real talk. Yes po, no? Marami pong salamat sa pagla-like and share. And Kaya Escobar, Marcos Steele, salamat po. And Daniel Navea, good PM ma'am, good PM din po sa inyo. And Azrab Lucaberte, tama ka. Salamat po, no? And, okay. Okay, so tuloy natin mga kababayan ng ating topic, no? So, sabi dito, legal expert validation, legal scholars and experts like have voiced support calling the move constitutional, necessary, and rooted in justice. Law experts argue that the threat of violence, nabasa ko na pala ito, no? Nabasa na natin yan. So, tingnan natin itong, article sa Inquirer. Okay, Inquirer. Not judges, but defender. Lawyers hit Senate return of Sara Duterte's impeachment case. Ito mga kaibigan, yung sinasabi po ng mga lawyers, no? Ng mga nakakaalam, no? Tungkol po sa impeachment. Ang Senado daw po ay, ang Senado sa kanila pong ginagawa ay nagmumukha na silang mga defenders, no? Hindi po judges. Kasi dapat mga kaibigan, ang Senado po ay, kumbaga hindi po sila magpakita ng bias dahil sila po ang mga censor judges. Pero dito po sa nangyari, sa pag-remand po nila nung articles of impeachment na yan, no, to the Congress, ay lumalabas po na sila ay nagiging defender or mga lawyers, no, ni Sara Duterte at hindi po mga senator judges, no. So, nakita po natin na meron po silang bias. So, sabi po dito, when the Senate sitting as an impeachment court voted 18 na nag-yes to remand at 5 naman ang hindi, no? So, yan po mga kaibigan, no, ang nangyari. At ang nakakatawa dito, sabi nga, maraming senator judges sila, pero naging lawyer sila ni Sara Duterte, no? Nakakahiya po ang mga ito, no? Sila po ay senator judges pero naging lawyer ni VP Sara Duterte. Nakakahiya. Nakakamiss po ang Senado na kung saan ang mga senador po ay sina Miriam Defensor Santiago, and mga magagaling po na mga senador. Sina Joker Arroyo, yan po, mga magagaling, no? Na mga senador ng Pilipinas. Yung Pangulo natin, Bongbong Marcos, napakagaling din po na senador ng Pilipinas, no? Nakakamiss po yung Senado kapag ganyan po ang mga senador, no? So, Neptali Gonzales, marami pang iba, no? Aquilino Pimentel, yan, yung tatay ni Coco Pimentel, di ba? Ay, ang gagaling po ng mga senador noon, mga kaibigan, no? Compare sa mga senador ngayon. My God, Robin Padilla. My God, Bato de la Rosa, si Pancherman. My God. Talaga namang naging sarsuela. Naging ano bang tawag dyan? Yung parang circus. Naging circus ang Senado dahil po sa mga senador ngayon, no? Kaunti lang sa kanila yung talagang pang senador di ba? Kaunti lang talaga. Pero kung titingnan mo yung mga senador na katulad din na Bato de la Rosa, Robin Padilla, my God, talaga naman. Ang talagang Duterte na Duterte, kahit daw sunugin daw siya, mga ngamoy Duterte. Grabe. Isa pa 80-80 pa. Bugok. Bugok pa, bugok. Walang alam. Okay. Ano pa? Tingnan pa natin tong ibang article. Ayan, private lawyers
groups offer help to prosecutors in impeachment trial. Yan. So may mga private lawyers, no? Mga grupo ng private lawyers na nag-offer na sila daw ay tutulong sa maging prosecutor sa impeachment trial, no? Mga kaibigan. Yan. So, tuloy na ito, mga kaibigan, itong impeachment, no, ni VP Sara Duterte. Okay. Yan. So, ang sabi po dito, hindi pwedeng dismiss ng Senado ang impeachment ni VP Sara Duterte. Ang pwede lang nilang gawin, mga kaibigan, ay itry, or litisin, no, ang BP at pagkatapos ay magdesisyon kung i-convict or i-acquit. Yun lang po ang pwedeng gawin ng mga senador at walang iba. Hindi po sila pwedeng magpa-dismiss. Okay. Yan. Sam Duterte impeachment, summary dismissal, unconstitutional yan. So, unconstitutional po talaga ang iniisip pa lang, no, ni Bato de la Rosa, ni na Robin Padilla na ipa-dismiss ang impeachment ni Vice Presidente. Ito po ay unconstitutional. Palagi nilang sinasabi noon na ang Marcos administration hindi daw sumusunod sa Constitution. Kesyo nilabag daw ng Marcos administration ang Constitution. Pero heto sila, mga kaibigan, no? Heto sila na lumalabag sa Constitution ng Pilipinas. Ano yan? Kapag kayo okay lang lumabag? Okay lang kayo lumabag? Pero ang Pangulo na wala namang ginagawang paglabag, inaakusahan nyo na lumalabag sa Constitution. Diba? Grabe, no? Okay. Yan. Ang sabi din po ni Lavinia, returning impeachment complaint versus VP Sara Duterte to House is illegal, unconstitutional, and immoral. Davao City, the issuance of summons to Vice President Sara Duterte on Tuesday night by the presiding officer of the Senate Impeachment Court was a correct procedure, as it commenced the impeachment trial, but the Senate's move to return the articles of impeachment back to the House of Representatives has no legal effect as it is unconstitutional. Antonio Lavinia, a former law dean who continues to teach constitutional law in several universities nationwide, said. Mga kaibigan, malinaw po. Napakarami na po ng mga lawyers, mga judges, mga dating nag-draft ng 1987 Constitution. Marami pong nagsasabi na mali po, unconstitutional, at hindi po pwede na i-dismiss ang impeachment ni VP Sara Duterte. Kundi ang pwede lang po nilang gawin ay mag-trial agad-agad. Yan po ang sabi ng napakarami mga lawyers at mga eksperto sa batas. Yan po ang sinasabi nila. Dapat na umpisahan ang impeachment trial agad-agad, forthwith, no? So, yan mga kaibigan, no? Kaya ito po, hindi po, itong mga senador judges na to ay hindi nila pwedeng basta-basta yan na bitiwan, no? Or basta-basta lang na i-dismiss dahil hindi po pwede yan, no? Unconstitutional at hindi po yan naayon sa batas. Yan. So, yun po mga kaibigan na sa ating unang topic. Yan. Okay. So, dito naman po, no, yung another topic naman po, mga kaibigan, tungkol naman po ito sa ICC. Yan. ICC. Yan. So, tingnan po natin na while the International Criminal Court ICC has no direct hand in Sara Duterte impeachment case, its principle of complementary affirms the duty of national mechanism to ensure accountability.
ICC-aligned global civil society groups like Amnesty International and the coalition of the ICC have supported efforts that aim to restore democratic checks and address rights violations in the Philippines. No, ICC's ongoing investigation into drug war abuses, of which indirectly involves Duterte family members, adds global pressure and moral weight to domestic accountability efforts, including impeachment. Yan. So, mga kaibigan, no, eto, mga kaibigan, tong sa Amnesty, no, groups, civil society groups like Amnesty International, itong coalition for the ICC, mga kaibigan, ay sinuportahan po nila, no, itong effort na ito to restore, no, the democratic checks and address rights violations in the Philippines, no. Kanila pong inaddress yung violation ng mga human rights, no, ng violation sa paglabag sa human rights, no, dito po sa Pilipinas. Kaya po sila ay tumutulong, mga kaibigan, no, yung ongoing investigation ng ICC dito sa pag-aabuso sa war on drugs ni Duterte. Tumutulong po dito itong international, itong mga grupo na ito, mga kaibigan, upang maging successful ang paglilitis, no, or ang pagkakalap ng mga ebidensya laban dito sa kay dating Pangulong Duterte, no. So, okay. Yan. So, mga kaibigan, no, hindi ko alam how true. Hindi ko talaga alam, mga kaibigan, na how true. Pero may nagsasabi na permado na daw ang warrant of arrest para kay Sara Duterte. How true, no? Kasi, mga kaibigan, naalala natin, no, yung tungkol kay Digong, no, yung usap-usapan pa tungkol sa ICC. Medyo tumagal siya, di ba? Sasabihin ni Sonny Trillanes, dating Senador Sonny Trillanes, na ngayong June lalabas yung warrant of arrest, tapos na-extend baka ngayong August lalabas, tapos ngayong September, ganun po, mga kaibigan, no? Tapos medyo na-delay siya. At tong lang, mga kaibigan, ay saka po na ilabas yung warrant of arrest, no, ni dating Pangulong Duterte. So medyo na-delay talaga doon sa expected na oras, no, ni Senator Sonny Trillanes. So dito sa sinasabi nila naman na meron na daw po, permado na daw po ang warrant of arrest ni VP Sara Duterte. Hindi po natin alam how true, kung gaano ito ka-reliable yung source, hindi po natin alam. Pero as of now, mga kaibigan, hindi pa tayo fully maniniwala, no? Hindi pa tayo talagang maniniwala kung talagang permado na ba talaga itong warrant of arrest ni VP Sara Duterte. Siguro maniniwala na lang tayo, mga kaibigan, kapag nandyan na, kapag siya inaaresto na. But as of now, magdududa pa rin tayo kung talagang permado na talaga ang warrant of arrest ni Sara Duterte, no? Yan. Okay. So, okay. Ang tanong dito, mga kaibigan, why Sara Duterte is secondary respondent in ICC case? Bakit nga ba si Sara Duterte ay kasama dito, no? Bakit siya tinatawag na secondary respondent, no, in ICC case? Bakit nga ba? Kasi, mga kaibigan, ayon po sa confession ni Las Cañas, no? Ito pong si Las Cañas, mga kaibigan, ay isang member ng Davao Death Squad na pinagkakatiwalaan. Parang siya ay kanang kamay, no, ni dating Pangulong Duterte. Pinagkakatiwalaan siya at siya po yung inuutusan kapag meron pong igaganon. At yun, siya po yung inuutusan si Las Cañas. So, si Las Cañas po ang nag-testify din na si VP Sara Duterte ay kasama, no? Sangkot din siya. Kasi nung siya po ang mayor ng Davao ay gumawa siya, no, ng panibagong mukha ng pagtutukhang
kung ang kay dating Pangulong Duterte ay basta-basta na lang ginaganon kahit saan, no? Kahit saang sulok merong natutumba. Pagdating daw po kay BP Sara Duterte, ayaw daw ni BP Sara ng ganon. Ang sabi po ni Las Cañas, ang instruction daw di umano sa kanya ni BP Sara ay kidnapin, kidnapin, dalhin sa Laod Quarry at doon pagkatapos doon din ilibing para magmukhang missing at hindi daw masyadong makalat na katulad dun sa ginawa sa war on drugs ng tatay niya na ginaganon na lang kung saan matumba, kung saan kalye matumba, kung saan kanal matumba, nandun. So masyado daw makalat yun. So ang sabi daw ni BP Sara Duterte, huwag ganyan. Ayaw daw niya ng ganon. So ang instruction niya ay kunin or kidnapin at dalhin sa Laod Quarry, doon i-eliminate at pagkatapos doon na rin siya i-libing. So yan po ang testimony ni Arturo Las Cañas. Kaya nga po sinasabi na si BP Sara Duterte ay kasama din daw di umano sa aarestuhin. At yun nga po, ang mga usap-usapan ay permado na daw ang warrant of arrest ni Sara Duterte. Pero sabi ko nga po sa inyo, as of hindi pa tayo maniniwala lang po tayo kapag nandyan na, kapag ginagawa na ang pag-aresto. Huh? Okay. So ano pa? Yan. So ito yung mga kaibigan, no? Si Las Cañas, no? Ang sabi ni Las Cañas, no, Duterte approved to hang as Davao Mayor, no? So, BP Duterte approved to hang as Davao Mayor. Yan po ang sinabi ni Las Cañas. Manila self-confessed former death squad Arturo Las Cañas on Wednesday claimed that Vice President Sara Duterte was alleged complicit in the Tokhang killings of the vigilante group in Davao City when she was mayor. Las Cañas, retired policeman, claimed that Duterte was the brains behind the Tokhang, the notorious Oplan Tokhang, implemented by Senator Ronald Bato de la Rosa when he was still Davao City's police chief. Sila ni Bato nag-crack sila ng bagong EJK extrajudicial killings campaign, which is Tok Tok Hangyo, Las Cañas said in an online press briefing. Siya nga ang pasimuno nitong Oplan Tokhang noong nakaupo siyang mayor. So yan po ang sinasabi ni Las Cañas. Kaya nga po si BP Sara Duterte, mga kaibigan, ay nanganganib din na kasama talaga sa aarestuhin, no? Si BP Sara Duterte. Pero sabi ko nga, hindi natin alam how true na permado na ang warrant of arrest sa kanya. Maniniwala lang tayo kapag nandiyan na, kapag siya ay inaaresto na. Diba? Yan. Okay. So, mga kaibigan, balikan ulit natin yung 7 articles of impeachment. Ano-ano ba to? Okay. Ayan yung betrayal of public trust. Mga kaibigan, no? Number 1, betrayal of public trust. Culpable violation of the Constitution. Other high crimes, contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president and first lady and speaker of the House of Representatives, as publicly admitted by her in a live broadcast. So, malinaw na? Number 1 po yan. Yan po yung number 1. Number 2 naman, betrayal of public trust. Graft and corruption, misuse and malversation of confidential funds appropriated to the Office of the Vice President of BP and the Department of Education. So yan po yung pangalawa, yung betrayal of public trust. Yung ginawa po niya, mga kaibigan, graft and corruption yan, yung misuse and malversation of confidential funds, no, mga kaibigan, no? Yan po, nagpupol po dyan ang second article of impeachment, betrayal of public trust, no?
Yan. So, bribery, graft, and corruption in violation of Republic Act number 3019. So, malinaw po yung ginawa niya na pagbibigay niya ng mga white envelope at consistently may pera po, no? Yung kay Mercado po, 50,000 for 9 months, no? So, malinaw po yan. Yan po ay yan po ay bribery, graft, and corruption, no? So, yan po mga kaibigan, no? Culpable violation and constitution of the Constitution, betrayal of public trust, amassing unexplained wealth, and failing to disclose all her properties and interests in properties and her statements of assets, network, SALN, in violation of the Section 17, Article 11 of the 1987 Constitution. So mga kaibigan, no, ito naman po yung kanyang SALN, mga kaibigan, nakita na hindi po nagbabalance yung kanyang SALN, napakalaki po ng kanyang asset. How come na ang SALN niya ay maliit lang, at maliit lang naman ang kanyang sweldo? How come na napakalaki po nag-increase ng sobra-sobra ang kanyang asset? So, hindi po nagbabalance. So, yan po ay kasama din po sa articles of impeachment. At kasama din po ang other high crimes. Yan, other high crimes. Crime of murder is conspiracy to commit murder. So, alam na natin ito, no? Hindi ko na sa inyo to explain. Yan yung pagtitreat niya sa Pangulo. And then betrayal of public trust. Yan, other high crimes by herself and or in concert with others, committed acts of destabilization and sedition and insurrection. And betrayal of public trust, yun nga mga kaibigan, totality of respondents' conduct as Vice President, including her commission of the foregoing acts. So sa panghuli mga kaibigan, questionin yung totality, no, ng kanyang conduct as a Vice President, no, na nagmumura, ang lulutong ng kanyang mura, nagsasabi na pupugutan ng ulo, o inimagine niya na pinugutan niyang ulo ng Pangulo, nagsabi na papahukay yung bangkay, ang Pulakay papatapon sa West Philippine Sea. Pagkatapos later on minura ang Pangulo at sinabihan na kumausap ng tao at magpapatsugi. So, ito po yun, the totality of respondents' conduct as Vice President. Yan, including her commission of the foregoing acts. Yan po yan, mga kaibigan, no? So, questionin po lahat yan sa articles of impeachment. Kaya yan po, mahalaga po na magkaroon tayo ng trial. Nang sa ganun, mga kaibigan, ay linisin ng Vice Presidente ang kanyang sarili. No? Linisin po niya. No? Yan po ang katotohanan. The truth and nothing but the truth. So mga kaibigan, pangatlo, no? Pangatlo tayo. Pangatlong topic. Yan. Pangatlong topic tayo, guys, no? Tungkol naman ito sa ginawa ni VP Sara Duterte na pagta-travel, pagpupoto op. Yan, mga kaibigan, no? Sara Duterte uses travel and photo ops to distract from impeachment, no? The Great Escapist. Yan po ang tawag kay VP Sara Duterte. The Great Escapist. Remember, mga kaibigan? Nung nagkaroon ng malaking bagyo, matinding bagyo, nasa siya? Concert. Nanonood ng concert ni Taylor Swift. Yung may isa pang bagyo, kalimutan ko yung pangalan, nandun sa Cebu, umattend ng kasal ng dating Mayor Rama. Tapos nung nagkaroon ulit ng bagyo, nakalimutan ko ulit yung pangalan, nandun na kay Apo Wangud, nagpapatato, nagsasayaw-sayaw. So, kitang-kita natin yung kanyang pagiging great escapist. Siya po ay nagtatago,
Matakbo kapag merong mga bagyo. Nagtatakbo, umiiwas kapag merong mga disaster. Yan. The Great Escapist. Siya po ay nagta-travel, nagpo-photo op para magpa-cute, magpabango ng kanyang imahe, para i-distract ang mga Pilipino sa tunay na issue ng katiwalian ng kanyang opisina. No? So, camera sa kaliwa, legal crisis sa kanan, pero anong sagot niya sa mga aligasyon? Selfie at jet lag. Ito ang listahan ng mga napuntahan ni Sara Duterte sa loob lamang ng 6 na buwan ng 2025. Number 1, noong early March 2025, pumunta siya sa Hong Kong. Unang sabak ng escape plan habang umiinit ng issue tungkol sa kanyang posibleng impeachment. Si VP Sara ay tumakas muna papuntang Hong Kong para magpahinga raw, pero tahimik ang kampo niya. Wala man lang paliwanag tungkol sa impeachment. Diba? So, siya po ay nag-i-escape, no? The Great Escapist. Nag-i-escape po siya. No? So, nag-i-escape siya. Okay. So, VP Sara joins Duterte na Hong Kong for sortie. Yan. Sabi po dito, no? Vice President Sara Duterte joined her father, ex-President Rodrigo Duterte in Hong Kong to campaign for senatorial bets yesterday before the Filipino migrant community, even as speculation was rife that the two were evading possible arrests. Yan. So mga kaibigan, no? Nag-Hong Kong po siya. So pagkatapos siya pong mag-Hong Kong, okay? Mga kaibigan, no? Bago yan mga kaibigan, no, nagkaroon muna siya doon ng nagkaroon sila ng rally, tapos nag-speech pa siya sa Hong Kong, mga kaibigan, no? At doon po sa speech niya sa Hong Kong ay siyempre, ano pa bang gagawin niya? Siniraan naman niya ang Pangulo, no? Siniraan. Okay. Sabihin man nila na kasalanan mo ang lahat ng ito, Inday Sara. Sabihin man nila na kasalanan mo ito dahil hindi ka tumakbong Pangulo. Sabi niya sa akin, ikaw ganito nangyari sa buhay ko. Sabi niya, Inday Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo dahil hindi pwede na ikaw mauna at sila ang sumunod dahil wala nang katapusan. Dapat silang mauna at ikaw ang sumunod para matigil natin, hindi na paulit-ulit ang kahirapan sa ating bayan. Duterte quoted in the preacher as saying. Kaya nung sinabi niya sa akin, hindi na masyadong masakit. Masakit pa rin sa akin pag nakarinig ako ng kasalanan mo yan lahat, Inday Sara. Pero iniisip ko na lang, naku, sinabi na ako, walang sense. Ang hilig niya sa kwento na walang wenta. Ang hilig niyang ibalik ang mga nakaraan. Ibalik ang nakaraan. Ang hilig niya sa ganoon, mga kaibigan. Yung bang mga nangyari na binabalik-balik niya, kahit mga wala ng wenta, na nagmumukha na siya walang kasense, mga kaibigan, binabalik niya lahat. Yan ang ating Vice Presidente, walang kasense, no? So nag-Hong Kong po siya, mga kaibigan, no? Pagkatapos po niya mag-Hong Kong, ay nag-Netherlands po siya, no? Sa The Hague, no? March 11, yan, drama abroad. Sa halip na harapin ang tanong sa Pilipinas, lumipad papuntang The Hague para suportahan daw ang kanyang ama na inaresto ng ICC. Damage control, halata naman, maibang pakay. Palabasin na siya'y biktima rin, na nagmukha silang kinawawa at maiwasan muli ang mga katanungan. Grabe mga kaibigan. So, pa-victim effect na hindi naman sila biktima. Mabuti nga si Duterte binigyan ng due process. Buhay pa rin ngayon. At mabuti nga si Duterte, nakikita nila anytime nila gustong pumunta sa The Hague. Samantalang yung mga 30,000 na chinugi na EJK victims ay hindi na makakabalik at kailanman hindi na makikita, hindi na mahawakan, hindi na makausap, hindi na mayayakap ng kanilang mga mahal sa buhay kasi patay na.
Diba? Kaya mga kaibigan, hindi po biktima si Duterte. 30,000 na mga Pilipino ang natsugi sa kanyang war on drugs. Hindi po biktima si Duterte. Si Duterte po ang nambiktima. So kung ano man ang nangyari sa kanya ngayon, ito ay kasalanan niya, consequence ng kanyang mga ginawang kasalanan. Ang nangyayari ngayon kay Duterte ay hindi dapat isisi sa Marcos administration o kahit kanino man. Ito ay dapat niyang tanggapin ng buong buo dahil kasalanan niya ito. Siya ang gumawa ng kanyang kasalanan at hindi niya pwedeng isisi sa ibang tao. Make sense? Yan. So, galing sa Hong Kong, pumunta ng Netherlands. Yan, di ba? Tapos, pagkatapos niyan, umuwi ng Pilipinas, tapos bumalik na naman sa Netherlands, di ba? Tapos pumunta sa Qatar, May 26, no? Pumunta sa Qatar, May 26 at early June, no? Yan, timing is everything. Habang may impeachment buzz sa bansa, si Sara ay nasa Qatar muli. Nakipagkamay sa OFWs, picture dito, press release doon. Pero tanong ng bayan, kailan ka sasagot? Hindi lang magpa-picture. Hindi po siya sumasagot sa mga tanong. Siya po ay umiiwas. At kapag siya mga kaibigan ay nagpapapress con, pinipili lang niya ang mga katanungan. No? Meron nga siyang isang press con na, ito lang yung mga tanong. Tapos sabi pa niya, yan ang tanong, wala nang follow-up. Pinipili lang po niya yung mga katanungan na kanyang gustong sagutin. No? Pagdating po sa katanungan about confidential funds, iniiwasan niya at ayaw po niya sagutin. Dahil hindi po niya alam kung paano yan sasagutin. Dahil alam niya na talagang merong nangyaring mali doon sa paggasta ng confidential funds. And then mga kaibigan, early to mid-June, yan, pumunta naman siya ng Malaysia. No? Malaysia. At bumalik naman siya June 14. Yan. Pagkatapos, pumunta naman siya sa Australia, Melbourne, Australia, mid-June to June 24. Diba? Grabe, no? Grabe, mga kaibigan. Tapos, February 26, February 26, no, backward tayo, nung February 26, wala pang biyaheng abroad, pero PR pa rin ang galawan. Present sa Lantern Festival ng Chinese Embassy. Yan, bati sa camera, ngiti sa mga diplomats, pero walang tugon sa issue ng pondo, mga kaibigan, no? At wala ding tugon sa issue ng impeachment. So mga kaibigan, paulit-ulit lang po ang ginagawa ni Sara Duterte. Kapag may issue, lalayas si Inday Sara. Lumalayas siya upang maiwasan ang mga tanong. Kapag umuwi naman sa bansa, puro photo ops para may masabi lang na may ginagawa. Kapag may krisis, may OFW tour, bigla mahilig siya tumakbo palayo. Ang lahat ay hindi mga simpleng biyaheng official. Ito ay calculated media diversion. Habang tumitindi ang init ng batas, lumalamig ang kwarto ni Sara. Dahil nasa abroad siya, every time na binubulat-lat ang impeachment laban sa kanya. So, obvious po na siya ay tumatakas kapag nandyan na at uumpisahan na, nagbabanta na uumpisahan na ang impeachment, bigla po siyang nawawala at nagbabiyahe. Halatang halata na talagang siya ay tumatakas sa mga katanungan. Diba? Yan. Yun po ang katotohanan. No? The truth and nothing but the truth. Pero sa kabila ng lahat, ng hindi niya pagsagot sa mga katanungan, kung gaano siya katahimik pagdating sa issue ng confidential funds niya, ay ganoon naman po siya kabaliktaran pagdating po sa pagtuligsa sa Administrasyong Marcos at sa pagtuligsa sa ating Pangulo
no? Mga kaibigan, dinuligsa po ni Sara Duterte yung Marcos admin dahil daw mahilig mag-photo ops, no? Mga kaibigan, sabi niya, oh, yung tungkol po dun sa mga sinunog na droga. O nagpo-photo op lang daw ang ating presidente. Pero ang totoo, siya ang mahilig mag-photo op to gain sympathy at ipakita lang na may concern siya sa taong bayan upang kampihan siya sa impeachment. Ang sabi nga ni Atty. Claire, maagang gumising ang Pangulo. Pumunta doon sa lugar na kung saan nandoon nahuli, no? Yung bilyones na yan na illegal substances. At yun nga, ang Pangulo, in-inspection yan, at pagkatapos ay nandun ang Pangulo nagmamasid habang sinusunog yung mga illegal substances na yan to make sure na talagang walang matitira. So, ang Pangulo, nagtrabaho. Ikaw, nagtrabaho ka ba? So, mga kaibigan, sunog na sunog po siya kay Yusek Atty. Claire Castro. Sunog na sunog po si VP Sara Duterte sa lahat po ng kanyang reklamo tungkol po sa ating Pangulong BBM. Sunog na sunog siya. Diba? Yun yung mga kaibigan, no? Okay. Tingnan lang natin to. Yan. Kaya itong mga ginagawa ni VP Sara Duterte, mga kaibigan, ay talaga namang bumabalik po sa kanya, no? Bumabalik talaga sa kanya. Mga kaibigan, meron pong isa dito, papakita ko sa inyo. Kasi 'di ba, ang sabi niya nagpo-photo off ang Pangulo. Pero alam niyo ba mga kaibigan, huling-huli siya na nagpo-photo off. Photo off lang talaga. Siya po ay nagti-tree planting at bago po siya umasta na nagtatanim, kailangan andyan muna ang camera. Ito papakita ko sa inyo . Plastic! Sandali. Lights, camera, action. Nagtatanim na siya, nagtatanim. Plastic! Di ba? Ulitin natin. Nagtatanim siya. Lights, camera, action. Nagtatanim na siya. Plastic! Di ba? So, sino ngayon ang mahilig sa photo op? Sino ngayon ang talagang nagpo-photo op? O di siya. Bumabalik sa kanya. Lahat ng mga batikos niya sa Pangulo, bumabalik sa kanya ng bonggang-bongga. Diba? Kaya nga sinasabi ko mga kaibigan, bago ka pumuna sa trabaho ng iba, tingnan mo muna ang sarili mo. Bago ka pumuna sa ginagawa ng iba, manalamin ka muna kung hindi mo ba ginagawa. At least ang Pangulo, nandun siya, nagsunog ng mga illegal na substances to make sure na hindi na ito mare-recycle. Siya, pagtatanim, kasimple-simple, pwede namang utusan yung mga hardinero magtanim. Hardinero ka ba? Ilan ba natanim mo dyan? Malamang, wala siyang naitanim. Yun lang, kasi pag photo off lang talaga. Pero kung sasabihin mo may natanim, baka nga kahit dalawa, hindi nakapagtanim yan . Kung baga, pang photo off lang talaga, para masabi lang na nagtatanim. Diba? Manalamin ka muna, Inday. Manalamin ka muna, Inday. Bago ka magpuna, Inday, sa administrasyon. Bago mo punain, Inday, ang Pangulo, manalamin ka muna, Inday. Manalamin ka muna, Inday.
Galit na galit kayo, mga DDS. Manalamin ka muna, Inday. Di ba? Galit na galit ang mga DDS kasi totoo ang sinasabi ko. No? Sorry na lang kayo. Sorry. Sorry na lang kayo. Di ba? Ay mag-report kayo. Gawin nyo 1 million na report. I-report nyo 1 million. Sige. Magpakahirap kayo sa pagre-report. Gawin yung 1 million. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Ang YouTube, hindi katulad ng Facebook. Kahit mag-report ka pa ng 10 milyon dito, hindi matitake down. Hanggat hindi ako nagbabiolate sa kanilang mga community guidelines. Ano lang ang natitake down dito? Unang-una, kapag ang post mo ay about terrorism, kapag nagpapakita ka ng mga terroristic act, yan, hindi nyo na kailangang i-report, take down agad dyan. Kapag nagpapakita ka ng mga illegal na mga substances, na mga binibenta or whatsoever, mga prostitution, yan, take down ka. Pero kapag ganito, comment sa mga videos, comment about politics, mag-report pa kayo, gawin yung 1 million. Hindi na-take down. Si Mahardo Kaloka nga eh. Ang dami-daming nagpapa-take down doon. Hindi naman na-take down. Puro ka-fake news ang ginagawa. Hindi na-take down. Kahit na ilang tao na ang nagre-report sa kanya. Kasi nga, dito sa YouTube, hindi po ganyan. Ang YouTube, itinuturing kami na YouTube partner. Kasi pinagkikitaan kami ng YouTube. Kumikita ang YouTube sa amin. Kaya mahalaga kami sa YouTube. Kaya kahit anong gawin niya yung report, Belat, kung gagayahin ko si Sarah, hindi ako matitake down. Ginaya ko lang si Sarah. Diba? Report lang kayo. Wa ako pake. Mag-report kayo. Wa ako pake. Affected kasi kayo sa akin. Affected kayo sa akin kasi totoo ang sinasabi ko. Diba? Kaya nag-e-effort kayo na i-report ako kasi affected kayo sa akin. Stress kayo sa akin sa sinasabi ko kasi nga totoo ang sinasabi ko. Yun lang yun. Stress kayo sa akin. Kasi totoo lahat ng sinasabi ko. Diba? Tokimon, tinamaan, Mayo, DDS, yun. Correct, Tokimon, tinamaan sila. Talagang tamang-tama talaga sa kanila yung sinasabi ko. Diba? Kaya, sige, go, report. Hanggang gusto nyo mag-report. Diba? So, maraming po salamat, mga nanonood, no? Kahit sa mga DDS, mga bugok, no? Maraming salamat na rin, mga DDS na bugok. Maraming salamat sa panonood, no? So, good night na po. Good night na, mga DDS na bugok. Bye-bye. Tokimon, pagkatapos mo paiyakin, madam, mga DDS. Oo nga eh. Nagsiiyakan sila eh. Amiruzul, good night din po. Iiwan sila. Ayan. O nga po, Tokimon, no, pagkatapos ko silang paiyakin, iiwanan ko silang luhaan. Salamat, bye-bye. God bless and good night.